Sa tala ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA noong 2023, mahigit 30,000 ang road crash incidents na kinasangkutan ng mga motorsiklo. Mas mataas ito kumpara noong 2022. Kada araw halos 60 tao ang nasasangkot sa motorcycle road accidents at mahigit 200 katao naman ang nasawi noong 2023. Nakilala ko sina Arthur at Jason na 4 na taon ng driving instructors dito. Tingnan natin to. Ay, itong motorsiklo. Uy! Teka! Gusto niyang umovertake. Pam, ayun. Oh my gosh. Ano pong basic na pagkakamali dito ng motorsiklo? Nakikita nyo, white solid line, correct. No changing lane. Correct. Akala kasi ng mga motorista, ang no overtaking lang is yung solid yellow line. Pero itong white solid line, no changing lane yan. So, almost the same yan ng no overtaking. Marami ring mga aksidente ang maiiwasan kung inisip natin na yung motorsiklo ay may parehong karapatan sa kalsada katulad ng isang kotse or SUV. 'Di ba? As much as yung mga kotse may karapatan kayo sa isang slot, ang mga motorsiklo may karapatan din sa isang slot. Sa pagpapatuloy ng aming usapan, ipinaliwanag din sa akin ni Arthur ang mga blind spot ng mga truck, bus at mga kotse. Yung bus, saan ang blind side ng bus? Mga 60 degrees. No? Yung 60 degrees, katabi mo pero hindi mo nakikita sa side mirrors mo. Katabi mo, yun yung blind spot. At lalo na sa likod, at according sa pag-aaral, up to 10 meters sa likod, ay hindi ka niya nakikita. Hindi ka na nakikita, lalo na kung malaking sasakyan ito. So, para dun sa mga sumasabay naman sa mga malaking sasakyan, dapat alam natin kung nasa blind spot tayo ng malaking sasakyan. So, paano natin gagawin yun? So, tignan lang natin yung side mirrors niya. Pag nakita natin yung image ng driver, it means kita ka niya. Okay. Pero pagka nasa side tayo ng isang malaking sasakyan at wala yung image ng driver, it means nasa blind spot tayo. Pero ang blind spot ng kotse, pareho rin? Parehas, ma'am. Ma'am, ang kotse, sige, konti lang. po. Okay. So, ang isang kotse, ang blind spot lang niya, no, yung nasa side niya lang. Kasi may gamit siya ng rear view. Nakikita niya yung likod niya. Karaniwang eksena rin sa mga motorsiklo ang mag-overtake sa kalsada. Paalala ni Arthur sa mga nais mag-overtake. So better, saan ka pupwesto? Yes, ma'am, sa likod. Kasi nga, okay lang naman sa likod. Oo. So pwede sa likod. Yes, tapos kung mag-overtake ka, make sure you have enough power to overtake a heavy vehicle. Kasi pagka umu-overtake ka sa isang malaking sasakyan, parang dalawang sasakyan yung ino-overtakean mo. Kasi baka mamaya nag-overtake ka dito. Hindi ka pa tapos, nasa gitna ka pa lang, may kasalubong ka na. So, magbaback off ka. Make sure you have enough power and speed para maka-overtake. Kasi ang overtaking hindi natin ginagawa ng mga tagalan niya. Correct. And overtaking is the most dangerous maneuvering. Siya yung pinakadelikado because you need speed and power. And right timing. Yes. Tama. No? So, mas mabuti, wag na lang magmadali. Yes. 'Di ba? Kung kaya niyo namang maging patient, 'di ba? Mag-stay na lang on your lane, and kung kailangan niyo talagang mag-overtake, siguraduhin yung malinis na malinis talaga yung kabila. May mga batas na ipinatutupad kaugnay ng traffic road safety sa bansa. Pero sa kabila nito, marami pa rin ang nasasangkot at nasasawi sa mga aksidente sa kalsada. There are cases na nagkaroon kung bakit tumaas yung bilang, it's because of the behavior of the driver, infrastructure, the engineering itself do sa mga intersections madalas. Bilang paalala sa ating mga motorista, kinakailangan po magsuot ng mga safety gears. Kailangan isaalang-alang natin yung focus natin at concentration sa kalsada. Na iwasan natin yung nagse-cellphone, yung frequent glances, focus lang po tayo sa pagmamaneho. Ito yung pinaka-importante. Iwasan po ng bawat motorista ang maging mainitin ng ulo. Maging kalmado. Dahil lagi natin tatandaan, may nag-aantay po sa atin pag-uwi.